Nananawagan po si Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa BICAM members na nagpuyat kagabi. Pero hindi ko naman sabihin heroic yun kasi part ng trabaho na. Correct. Oo naman. Na inilabas po o ilabas daw dapat ang lahat ng adjustments na ginawa doon sa budget ng 2026. Ang gid po ni Jokno, mahalaga raw na makita ng publiko kung sino ang nagpanukala at nag-aproba ng mga bagay-bagay. Ang mabala pa niya, sa budget items na tumaas ang presyo, may possibility na pasukan po yan ng korupsyon. Ako gusto namin makita dyan, aside from the fact na sana wala ng ibang, after BICAM, wala ng mga little committees. We don't want that. Huwag niyo nang gawin yan. Tapos pangalawa, gusto namin malaman kung yung concern ng ilang senador kasama si Senator Ping Lacson. Natigilan na po kasi yung mga proyekto o programa ng pamahalaan na kailangan pang dumaan sa kanila para makakuha tayo. Like kung gusto ko humingi ng tulong sa pagpapa-hospital ko, ba't ko kailangan pumunta pa sa mga mambabatas? So parang dapat wala na rin po yun. Please lang. Ha? So baka may mga guest kami sa mga susunod na pagkakataon. Pagtatanungin natin kung kasama pa yung mga bagay-bagay na yun. Pero syempre, ang iniisip ko dito kasi kung ratification at saka yung submission sa Malacanang, December 29, do they have enough time? 29, 30, 31? 2 days? Lalo na, Sabi wala talaga nang nila pasok ang gobyerno next week. Yun nga Pero sabi nila daw, sa 20 na, parang confident sila pag nagsalita. Yusek Claire Castro kanina, confident sila na papasa pa rin, na walang reenacted budget. Pero ako kasi, hindi naman ako taga doon. So malay ko ba kung anong ginagawa nilang review pagdating sa Malacanang. Ini-imagine ko lang kasi yung kapal ng libro na pagka-ratify doon sa BICAM, tapos dadalin mo sa Malacanang, paano mare-review yun in 2 days? Tapos ang ceremonial signing, kailan na? December 31? Bisperas? Ay! Weird Weird nun. Di ba?